Umupo ako sa lumang sahig ng aming bahay kubo. Ang mga tablay umiingit sa bawat galaw ko. Ang liwanag ng gaserang nakapatong sa lamesa ay nagbibigay ng malabong anino sa mga bintanang yari sa kapis. Samarang aking kanlungan, bulong ko sa sarili, habang mahigpit na hinawakan ang tasa ng mainit na salabat. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig, parang may kung anong takot na unti-unting umusbong sa dibdib ko. Ako si Maria, isang guro na umuwi mula sa Maynila patungo sa aming munting barangay sa isla. Hinintay ko ang katahimikan pagkatapos ng isang bigong kasalan. Ang hangin ay may halong amoy ng basang lupa at sampagita at ang gabi buhay sa huni ng mga kuliglig. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Parang may nanonood, bulong ko habang sumisilip sa madilim na gubat sa labas. Ang bahay na ito, na napapalibutan ng mga niyog, ay tahanan ko noong bata pa ako. Pero ngayon, masyado itong tahimik, parang may hinintay. Si Lola Celia noon pa may pinapayuhan ako tungkol sa balete malapit sa ilog. "Huwag kang lalapit doon paggabi, Maria," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng babala. Bata pa ako noon, natatawa lang ako sa mga kwento niya tungkol sa mga multo at engkanto. Pero ngayon, habang humuhuni ang hangin na parang may hinintay, ang mga salita ni Lola ay bumabalik sa isip ko, parang multong ayaw magpaalam. Kaninang hapon, pumunta ako sa sari-sari store ni Aling Nita. Si Kuya Jun, na palaging may ngiti, ay nagbiro, "Baka aswang ang kasama mo, Maria!" Tumawa ako, pero may napansin akong anino sa likod ng tindahan. Matangkad, hindi gumagalaw, parang hinintay ako. Hindi ko pinansin, pero ngayon, habang nakaupo ako rito, may naririnig akong kakaibang kaluskos sa labas, parang mga kuko na humihila sa kahoy. Imahinasyon ko lang to, sabi ko sa sarili. Pero ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, parang tumatakbo. Hinawakan ko ang anting-anting na ibinigay ni Lola. Isang maliit na supot na may asin at bawang na nakasabit malapit sa kama ko. Ang gasera ay biglang kumurap at natigilan ako. May gumalaw sa labas. Isang anino, nakayuko, parang dumudulas sa harap ng bintana. "Sino yan?" Sigaw ko, basag ang boses ko, pero ang hangin lang ang sumagot, malamig at mabigat. Tumayo ako, nanginginig ang mga kamay, at isinara ang pinto. Inikot ang kandado ng 2 beses. Bumalik ako sa lamesa, sa tabi ng gasera, at nagdasal. "Diyos ko, protektahan mo ako," bulong ko, habang ang kaluskos ay lumalakas. Rhythmic, parang tibok ng puso. Gusto kong sumigaw, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Ang isla na minahal ko, ang lugar na hinintay ko bilang kanlungan, ngayoy parang bitag. At alam ko, hindi ako nag-iisa. Ang amoy ng salabat ay unti-unting nawawala. Pinalitan ng isang bagay na mas mabigat, mas masangsang, parang lupa na hinukay pagkatapos ng ulan. Ang bahay kubo, na dating puno ng alaala ng mga tawanan at kwento, ni Lola, ngayoy parang may sariling buhay. Ang mga dingding na yari sa kawayan ay parang humihinga at ang bawat ingit ng sahig ay parang bulong ng isang bagay na hindi ko makita. Hinawakan ko ang krus na nakasabit sa leeg ko, isang regalo mula kay Lola noong ako'y bininyagan. "Huwag kang matakot, Maria," sabi niya noon. "Pero lagi kang mag-iingat." Pero paano mag-iingat sa isang bagay na hindi mo nakikita? Ang gasera ay muling kumurap at sa pagitan ng liwanag at dilim, may napansin akong galaw sa labas. Hindi isang tao, hindi hayop, kundi isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang balete sa di kalayuan ay parang buhay sa aking isip. Noon pa may mga kwento tungkol dito, na doon daw nakatira ang mga engkanto, na kapag sumagot ka sa tawag nila, hindi ka na makakabalik. "Huwag kang lalapit," paulit-ulit na babala ni Lola. Pero ngayon, habang naririnig ko ang kaluskos, parang may tumatawag sa pangalan ko mula sa gubat. "Maria!" Mahina, parang bulong ng hangin, pero malinaw na malinaw. Natigilan ako, ang tasa ng salabat ay halos mahulog mula sa kamay ko. "Hindi to totoo," sabi ko, pero ang boses ko'y nanginginig. Hinintay ko ang susunod na tunog, ang susunod na galaw, pero ang katahimikan ang mas nakakatakot. Ang anting-anting sa tabi ng kama ko ay parang biglang naging mabigat.
Kinuha ko ito, hinawakan ng mahigpit at inamoy. Ang asin at bawang ay may kakaibang amoy, sariwa. Pero may bahid ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang dugo na panis. Inilagay ko ito sa bulsa ko at muli akong sumilip sa bintana kahit alam ko na hindi ko dapat gawin. Ang anino sa labas ay wala na. Pero ang mga dahon ng balete ay parang gumagalaw kahit walang hangin. Sino ka? Bulong ko kahit alam ko na walang sasagot. Pero sa loob-loob ko alam ko may naghihintay sa akin doon, sa dilim, sa ilalim ng balete. At ang tawag niya ay hindi ko kayang balewalain. Ang gasera ay biglang namatay at ang dilim ay bumalot sa akin. Ang tanging naririnig ko ay ang kaluskos, ngayoy mas malapit, parang nasa loob na ng bahay. Hinawakan ko ang krus sa leeg ko at nagdasal ulit. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa hangin. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay parang may sumasagot sa labas. Isang tunog, isang galaw, isang bulong. Maria. Muli, mas malinaw, mas malapit. Gusto kong tumakbo, pero saan? Ang bahay na ito, ang isla na ito, ay parang isang malaking bitag. At ako ang hinintay nito. Ang kaluskos ay huminto. At sa katahimikan, narinig ko ang isang boses. Malamig, mabagal at hindi pamilyar. "Huwag kang sumagot, Maria," sabi ng boses mula sa dilim. Pero ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kaluskos. Natigil ang mga kuko sa kahoy, pero ang bigat ng hangin ay parang may humihinga sa loob ng bahay. Hinintay ko, nanginginig, ang susunod na tunog habang mahigpit na hinawakan ang anting-anting sa bulsa ko. Ang gasera sa lamesa ay unti-unting humina at ang mga anino sa dingding ay parang mga daliri na unti-unting lumalawak, parang gustong abutin ako. "Huwag kang magpapakita, please," bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko sa sobrang takot. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, parang tambol na hindi mapigilan. Lumaki ako sa islang ito. Tumatakbo sa mga palayan kasama si Kuya Jun. Hinahabol ang mga alitaptap sa gabi. Ang mga gabing iyon ay puno ng tawa, ng mga kwento ni Lola Celia sa ilalim ng puno ng mangga. Pero ngayon, bawat inggit ng sahig, bawat galaw ng hangin, ay parang banta. Naalala ko ang mga kwento ni Lola tungkol sa aswang, mga nilalang na gayahin, ang boses ng mga hinintay mo, nagtatago sa dilim, uhaw sa laman. "Baka hangin lang," sabi ko sa sarili, pero ang balat ko'y nangangatog. Parang may humaplos dito ng yelo. Sumilip ako sa bintanang yari sa kapis, pero wala akong makita kundi ang kadiliman sa labas. Isang itim na tabing na parang sumisipsip ng liwanag. Biglang may narinig. Ako, isang boses, ang boses ko, mula sa labas. "Maria, tulong." Napaatras ako, natisod sa upuan, at halos mahulog ang gasera. Ang puso ko'y parang sasabog. "Hindi ako lalabas," sigaw ko. Pero ang boses ay muling tumawag. "Hindi ako lalabas," ginagaya ko ng uyam. Ang lamig ng pawis sa noo ko ay dumaloy sa pisngi ko. At nanginginig ang mga kamay ko habang kinuha ko ang kandila mula sa altar ni Santo Niño. Sinindihan ko ito at habang nagdadasal ako ng ama namin, ang apoy ay nanginginig, parang natatakot din. "Ama naming nasa langit?" Bulong ko, pero ang mga salita ay parang nawawala sa hangin, hindi sapat para protektahan ako. Naalala ko ang mga gabi kasama si Lola habang nagsusunog siya ng mga damo sa likod ng bahay. May mga bulong siyang binibigkas, mga salitang hindi ko naiintindihan habang hinintay niya ang buwan. "Huwag kang magtiwala sa gabi, Maria," sabi niya noon habang hinahawakan ang pulang sinulid sa pulso ko. Ang dilim ay puno ng mga mata. Ngayon, habang nakaupo ako sa sahig, ang mga salitang iyon ay parang mga kuko na humihila sa isip ko. Sinilip ko ang pintuan, ang kandado ng kawayan ay nakasara pa rin, pero ang hangin sa loob ay biglang naging mabigat, parang may humihinga sa likod ko. Kinuha ko ang kutsilyo mula sa kusina. Ang talim nito ay kumikinang sa liwanag ng kandila. "Kung sino ka man, umalis ka," sigaw ko. Pero ang boses sa labas ay sumagot. "Maria, bakit mo ko iniwan?
Ang boses ni Carlo, ang lalaking halos napakasalan ko sa Maynila. Imposible. Nasa Maynila siya, libu-libong kilometro ang layo. Ang mga tuhod ko'y nanghina at napahawak ako sa lamesa para hindi matumba. Hindi totoo to, bulong ko, pero ang boses ay nagpatuloy, malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Maria, bumalik ka sa akin. Nangingilid ang luha sa mga mata ko. Hindi ko na kaya. Ang boses ay nagbago. Ngayoy si Lola Celia, kumakanta ng lumang oyayi na hinintay ko noong bata pa. Tulog na, munting Maria. Ang bawat salita ay parang hinila ako pabalik sa nakaraan, sa mga gabing hinintay ko ang kanyang haplos. Pero hindi ito si Lola. Alam ko, patay na si Lola Celia, 2 taon na ang nakalipas. Ang anting-anting sa dibdib ko ay biglang naging mainit, parang sinusunog. Ang balat ko? Hindi totoo. Umiiyak na sabi ko. Pero ang boses ay nagpatuloy, malambot, mapangakit. Nagtago ako sa ilalim ng lamesa, hinawakan ang kutsilyo ng mahigpit. Ang kandila ay nagbibigay ng malabong liwanag, at ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw, sumusunod sa ritmo ng oyayi. May tumapik sa bintana, mabagal, sinadya. 1 tapik, 2, 3. Hindi ako tumingin. Hindi ko kaya. Ang bawat tunog ay parang humihila sa akin patungo sa labas, patungo sa dilim. Ang anting-anting ay lalong uminit at ang amoy ng asin at bawang ay biglang naging masangsang, parang may halong dugo. Diyos ko, tulungan mo ako, bulong ko. Pero ang boses sa labas ay hindi tumigil. Maria, buksan mo ang pinto. Ang isla na dating tahanan ko ay ngayoy parang isang bilangguan. Ang mga alitap-tap na hinintay ko noon ay wala na. Pinalitan ng mga anino na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat inggit ng bahay, bawat galaw ng hangin, ay parang bulong ng isang bagay na hindi ko nakikita. Hinawakan ko ang krus sa leeg ko, pero ang metal ay parang nagyelo sa balat ko. Ang kandila ay kumurap, at sa isang iglap, ang boses ay nagbago muli. Ngayon ay isang bulong, malapit, parang nasa loob na ng bahay. Maria, nandito na ako. Ang kutsilyo sa kamay ko ay nanginginig, pero hinintay ko ito ng mahigpit. Parang ang tanging bagay na magpapaligtas sa akin. Ang tapik sa bintana ay huminto, pero ang katahimikan ay mas nakakatakot. Alam ko may naghihintay sa labas, sa ilalim ng balete, sa dilim. At ang tawag niya ay hindi ko kayang labanan. Ang kandila ay biglang namatay, at ang dilim ay bumalot sa akin. Sa katahimikan, narinig ko ang isang tunog. Mabagal, maingat, parang mga yapak sa sahig ng kawayan. Maria, buksan mo ang pinto. Bulong ng boses, masyadong malapit, pero biglang tumigil ang tapik sa bintana. At ang mga yapak ay narinig ko na ngayon, palibot sa bahay. Mabagal at maingat, parang hinintay ang bawat galaw ko. Mahigpit ang hawak ko sa kutsilyo. Ang talim nito'y parang tanging kaibigan ko sa dilim. Huwag kang lalapit, bulong ko. Halos hindi marinig ang sarili ko sa sobrang takot. Ang unang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumilip sa mga bintanang kapiz. Nagbibigay ng kulay abong liwanag sa loob ng bahay. Hindi ako nakatulog. Ang mga mata ko'y nangangati mula sa takot at pagod. Ang mga yapak ay unti-unting nawala, pero masyado akong natatakot para gumalaw. Sana umaga na talaga, bulong ko, habang sumisilip sa bintana. Sa labas, mukhang normal ang gubat. Ang mga puno ng niyog ay gumagalaw sa hangin, ang mga ibon ay humuhuni. Pero ang balete malapit sa ilog ay parang mas madilim, ang mga ugat nito'y parang mga kuko na nakahawak sa lupa. Naalala ko ang babala ni Lola Celia. Ang balete, bahay ng mga hindi tao. Ang mga salitang iyon ay parang nakaukit na sa isip ko. At kahit gusto kong sabihin na imahinasyon ko lang ang lahat, ang bigat sa dibdib ko ay hindi nawawala. Pinilit ko ang sarili ko na tumayo, nanginginig ang mga binti, at nilapitan ko ang pinto. Walang gasgas, walang marka, pero ang hangin ay may kakaibang amoy. Parang bulok na prutas, matamis pero nakakasuka. Hinawakan ko ang anting-anting sa bulsa ko. Mainit pa rin ito, parang may sariling buhay. Hindi totoo to, bulong ko.
Pero ang bawat hakbang ko ay parang laban sa isang bagay na hindi ko makita. Dahan-dahan akong lumabas, hawak ang kutsilyo ng mahigpit. Ang bakuran ay tahimik, ang mga manok ay tumitilaok sa di kalayuan, at ang tunog ng makina ng bangkang pangisda ay naririnig mula sa dagat. Gusto kong maniwala na panaginip lang ang lahat, na ang takot ko ay dulot lang ng pag-iisa. Pero ang anting-anting ay mainit pa rin sa palad ko, at ang amoy ng bulok na prutas ay parang sumusunod sa akin. Kuya Jun, kailangan ko ng tulong. Sabi ko sa sarili, nagpa siya na hanapin siya. Siya ang tanging tao rito na pinagkakatiwalaan ko, ang kapatid na laging nandyan nung bata pa kami. Kinuha ko ang maliit na bag ko, isinuksok ang kutsilyo sa bulsa, at naglakad patungo sa sentro ng barangay. Habang naglalakad sa makipot na daan, napansin ko ang mga kapitbahay. Si Aling Rosa na nagwawalis sa harap ng bahay, si Mang Tino na nagaayos ng lambat. Ngumiti sila sa akin, pero parang may distansya sa mga mata nila, parang may alam sila na hindi nila sinasabi. Sa tindahan ni Aling Nita, huminto ako. Aling Nita, may narinig ka bang kakaiba kagabi? Tanong ko, habang hinintay ko ang sagot niya. Ngumiti siya, pero ang mga mata niya ay tumingin sa gubat, mabilis. Parang natatakot. Baka hayop lang, Maria, sabi niya, pero ang boses niya ay hindi kumbinsido. Mabuti pa, mag-ingat ka. Kinuha ko ang isang supot ng asin at ilang kandila. Naalala ko ang mga ritual ni Lola, ang pagwiwisik ng asin sa paligid ng bahay, ang pagsindi ng kandila habang nagdadasal. Pag-uwi ko, agad akong nagwiwisik ng asin sa may pinto habang binubulong ang mga dasal na itinuro ni Lola. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero kahit na umakyat na ang araw, pakiramdam ko'y may nanonood pa rin. Ang mga puno ng saging sa likod ng bahay ay gumalaw kahit walang hangin. Isang anino, mabilis, masyadong matangkad, sumilip sa pagitan ng mga dahon at nawala agad. Sino yan? Sigaw ko pero walang sumagot. Tanging ang huni ng mga ibon ang narinig ko. Ang puso ko'y muling tumibok ng mabilis at hinawakan ko ang kutsilyo sa bulsa ko. Hindi sapat ang mga dasal. Kailangan ko ng sagot. Ang balete sa di kalayuan ay parang tumatawag sa akin. Ang mga ugat nito, na parang mga daliri, ay parang nakaunat patungo sa akin. Naalala ko ang mga kwento ni Lola kung paano daw ang balete ay lagusan, isang pintuan sa mundo ng mga hindi nakikita. Huwag kang lalapit, Maria, sabi niya noon. Pero ngayon, parang may humihila sa akin patungo roon. Ang anting-anting ay mainit pa rin, at ang amoy ng bulok na prutas ay lalong lumakas, parang sumama sa hangin. Hinintay ko ang susunod na galaw, ang susunod na tunog, pero ang katahimikan ay mas nakakatakot. Pumasok ako sa bahay, isinara ang pinto, at muling sinindihan ang kandila. Ang liwanag nito ay mahina, pero sapat para makita ko ang altar ni Santo Niño sa sulok. Ang mga mata ng rebulto ay parang nakatingin sa akin, parang may sinasabi. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas, bulong ko. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa hangin. Ang anting-anting ay biglang naging malamig, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Hindi sa labas, kundi sa loob ng bahay. Ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw, hindi sumusunod sa liwanag ng kandila. Sino ka? Bulong ko, habang hinintay ang kutsilyo. Walang sumagot, pero ang hangin ay biglang naging malamig, parang may humihinga sa leeg ko. Ang kandila ay kumurap, at sa pagitan ng liwanag at dilim, may narinig akong tunog, isang mahinang bulong, parang mga dahon na hinintay ng hangin. Maria, ang sabi nito, at ang boses ay pamilyar, pero hindi ko matukoy kung kanino. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay parang may sumasagot sa labas, at alam ko hindi ako nag-iisa. Ang balete, ang gubat, ang bahay na ito, lahat sila ay parang buhay, at ako ang hinintay nila. Maria, lapit ka, bulong ng boses mula sa gubat. Mahigpit ang hawak ko sa supot ng asin, habang nakatitig sa mga puno ng saging. May gumalaw ulit, mas malapit na ngayon,
at ang anino ay parang humihinga sa dilim. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ko, nanginginig ang boses ko, pero ang anino ay biglang nawala, parang hinintay lang ng hangin. Ang dibdib ko'y parang sinisikipan at alam ko na hindi ko na kaya ang mag-isa rito. Hindi ko kaya ang katahimikan, ang mga mata na nararamdaman ko kahit wala akong makita. Nagpasya akong pumunta kay Aling Nida, ang albularyo ng isla. Siya ang tanging pag-asa ko ngayon. Ang kubo niya ay nakatago sa likod ng mga puno ng sampalok at kahit takot na takot ako, naglakad ako patungo roon, hawak ang bag kung saan nakatago ang kutsilyo. Ang daan patungo sa kubo ni Aling Nida ay maputik. Ang mga tsinelas ko'y dumidikit sa lupa sa bawat hakbang. Pero itinuloy ko, kahit na ang mga sanga sa paligid ay parang mga kamay na gustong humila sa akin. Ang hangin ay may kakaibang amoy, parang pinaghalong damo at usok, at ang mga huni ng ibon ay biglang tumigil na para bang may hinintay silang mas malakas. Pagdating ko sa kubo, kumatok ako sa pintuang yari sa kawayan. "Aling Nida, kailangan ko po ng tulong," sabi ko, ang boses ko'y halos basag mula sa takot. Bumukas ang pinto at ang matalim na mata ni Aling Nida ay tumitig sa akin, parang nakikita niya ang lahat ng kinatatakutan ko. "Maria, alam ko kung bakit ka nandito," sabi niya, mababa ang boses, parang may sikretong ayaw niyang marinig ng iba. Pinasok niya ako sa kubo at ang loob ay puno ng amoy ng mga damo at usok mula sa isang maliit na apoy sa sulok. Mula sa kisame, nakasabit ang mga anting-anting, mga supot na puno ng kung ano, mga tuyong dahon at isang krus na yari sa kawayan. Umupo ako sa isang bangkito at sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang kaluskos sa labas, ang mga boses na tumutunog na parang akin, ang anino na masyadong matangkad para maging tao. Habang nagsasalita ako, dinurog niya ang bawang sa isang maliit na mangkok at ang mga mata niya'y hindi umalis sa akin. "Hindi yan simpleng multo," sabi niya. Ang boses niya'y puno ng babala. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng Lana oil mula sa istante at inabot ito sa akin. "Pangontra sa aswang," sabi niya. Ang salitang aswang ay parang yelo na dumaloy sa dugo ko. Gusto kong tumawa, sabihing hindi totoo ang mga ganitong bagay, pero ang mukha ni Aling Nida ay seryoso, walang bahid ng biro. "Nasa balete yan nagtatago," dagdag niya, habang patuloy na dinudurog ang bawang. Sinabi niya sa akin ang mga ritual. Magwiwisik ng asin sa paligid ng bahay, magdasal ng orasyon sa hating gabi, at gumamit ng buntot ng pagibilang pamalo laban sa masasamang espiritu. Pero ang sumunod niyang sinabi ang nagpanghina sa mga tuhod ko. "Pero Maria, may hinintay yan. Ikaw." "Bakit ako?" tanong ko. Nanginginig ang boses ko, pero umiling lang siya at may binulong siyang hindi ko narinig, parang tungkol sa mga pangakong nasira. Naalala ko si Carlo, ang bigong kasalan, ang pag-uwi ko sa Samar. May dala ba akong sumpa? May nagawa ba akong mali na nagpabangon sa bagay na ito? Inabot niya sa akin ang isang maliit na supot ng mga tuyong damo. "Sunugin mo ito mamayang gabi," sabi niya. "At huwag kang matutulog." Ang mga salita niya ay parang bigat sa balikat ko. At habang nagpaalam ako, ang gubat sa labas ay parang buhay. Ang bawat dahon ay parang mata na nakatingin sa akin. Habang naglalakad pa uwi, hinawakan ko ang bote ng Lana oil at ang kutsilyo sa bag ko ay parang nagbibigay ng kaunting tapang. Pero ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang isla ay parang lumiit. Parang sinisikipan ako. Ang mga puno ng niyog ay gumagalaw sa hangin. Pero ang balete sa di kalayuan ay parang nakatayo lang, hindi gumagalaw. Parang hinintay ako. "Kaya ko to," sabi ko sa sarili. Pero ang duda ay unti-unting kumakain sa loob ko. Ang amoy ng bulok na prutas ay muling bumalik, mas malakas. At ang anting-anting sa bulsa ko ay mainit pa rin, parang nagbabala. Pagdating ko sa bahay, agad akong nagwiwisik ng asin sa paligid ng pinto, tulad ng sinabi ni Aling Nida. Sinindihan ko ang mga damo na ibinigay niya, at ang usok ay umakyat, mabigat at mapait.
Ang kandila sa altar ni Santo Niño ay muling sinindihan ko, pero ang apoy ay nanginginig, parang natatakot din. Ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla, at ang bawat tunog, ang huni ng kuliglig, ang galaw ng hangin, ay parang bulong ng isang bagay na hindi ko makita. Hinintay ko ang kutsilyo, at ang bote ng Lana Oil ay inilagay ko sa tabi ng kandila. Pero kahit anong gawin ko, pakiramdam ko'y may nanonood pa rin, naghihintay. Ang balete sa labas ay parang tumatawag, ang mga ugat nito'y parang mga braso na nakaunat. Naalala ko ang mga kwento ni Lola Celia, kung paano daw ang mga aswang ay gumagaya sa mga hinintay mo, kung paano sila nagpapanggap bilang mga mahal mo sa buhay. Huwag kang magtiwala sa gabi, sabi niya noon, at ngayon, ang mga salitang, iyon ay parang hinintay ako. Ang usok mula sa mga damo ay bumalot sa bahay, pero ang amoy ng bulok ay hindi nawala. Sa halip, lalo itong lumakas, parang may hinintay na mas malapit. Ang kandila ay biglang kumurap, at sa pagitan ng liwanag at dilim, narinig ko ang isang tunog, isang mahinang kaluskos, parang mga dahon na hinintay ng hangin. Pero hindi ito galing sa labas. Galing ito sa loob ng bahay, mula sa sulok kung saan nakatayo ang altar. Ang mga mata ng rebulto ni Santo Niño ay parang sumusunod sa akin, at ang anting-anting ay biglang naging malamig, parang nagyelo. Sino ka? Bulong ko, pero ang sagot ay isang bulong. Malapit, masyadong malapit, na parang nasa likod ko na. Maria, hindi mo ako maiiwan, sabi ng boses. Parang si Carlo. Ang boses ay parang hinintay ako, pero alam ko na hindi si Carlo ang nasa labas. Ang puso ko'y parang tumigil, at ang kamay ko'y nanginginig habang mahigpit na hinawakan ang bote ng Lana Oil na ibinigay ni Aling Nida. Nagmadali akong umuwi. Ang bawat hakbang sa maputik na daan ay parang laban sa takot na unti-unting lumalamon sa akin. Sa di kalayuan, ang balete ay parang isang higanteng anino. Ang mga ugat nito'y parang mga daliri na nakaunat patungo sa akin. Hindi ako matatakot, bulong ko. Pero ang boses ko'y basag, parang salaming nahulog sa sahig. Ang langit ay nagbabago na, nagiging kulay kahel habang lumulubog ang araw, at ang hangin ay mabigat, puno ng halumigmig na parang humihinga sa balat ko. Pagdating ko sa bahay kubo, agad akong sumunod sa mga tagubilin ni Aling Nida. Nagwiwisik ako ng asin sa paligid ng bahay, mula sa pintuan hanggang sa mga bintana, habang binubulong ang mga dasal na itinuro ni Lola Celia. Sa ngalan ng Diyos, lumayo ka, paulit-ulit kong sabi, pero ang bawat salita ay parang nawawala sa hangin. Sinindihan ko ang mga damo na ibinigay ni Aling Nida, at ang usok ay tumaas, matalim at mapait, na para bang sinusunog ang mga mata ko. Ang anting-anting na nakasabit sa leeg ko ay parang lalong bumigat. Parang may sariling buhay na humihila sa akin. Naalala ko ang mga kwento ni Lola, kung paano daw naaamoy ng aswang ang takot, kung paano nila ginagaya ang boses ng mga hinintay mo para lokohin ka. Kung nandito ka, Lola, tulungan mo ko. Pakikaluhang sabi ko habang sinisindihan ng mga kandila sa altar ni Santo Niño. Ang bahay ay parang isang kuta, pero ang gubat sa labas ay buhay na buhay, puno ng mga bulong na hindi ko maipaliwanag. Umupo ako sa tabi ng pintuan, hawak ang kutsilyo, nakikinig sa bawat tunog. Biglang may narinig akong mahinang ugong, parang isang orasyon, galing sa direksyon ng balete. Ang tunog ay mababa, parang humihila sa dibdib ko, at kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang pakiramdam na may naghihintay sa akin doon. Hindi, yan totoo, sabi ko. Pero ang mga kamay ko'y nanginginig, at ang kutsilyo ay halos madulas mula sa palad ko. Pagkatapos may kumatok, mahinahon, sinadya. Maria, buksan mo? Sabi ng boses, at ang puso ko'y parang tumigil. Si Kuya Jun. Pero imposible. Nasa laot siya, nangangisda, hindi rito. Umalis ka! Sigaw ko, at kinuha ko ang bote ng Lana Oil, binuksan ito, at hinintay ko ang pintuan. Ang amoy ng lana ay matalim, pero ang kaluskos sa labas ay hindi tumigil. Sa halip, may narinig akong tawa. Mataas, garalgal, na parang hindi galing sa tao.
Natisod ako sa upuan habang umatras at ang mga kandila sa altar ay biglang kumurap na para bang may hinintay ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga anino sa dingding ay parang nagbabago, nagiging mga mukha na hindi ko kilala. Ito ang bahay ko. Umiiyak na sabi ko, habang hinintay ko ang kutsilyo ng mas mahigpit. Ang ugong mula sa balete ay lalong lumakas, parang isang awitin na bumabalot sa dibdib ko, na para bang hinintay ako palapit. Sinunog ko ang isa pang supot ng damo at ang usok ay lalong naging makapal na para bang sinisikipan ako. Pero patuloy akong nagdasal, sa ngalan ng Diyos, lumayo ka, kahit na ang boses ko'y nanginginig. Ang gabi ay parang walang katapusan at pakiramdam ko'y nag-iisa ako, nakulong sa sarili kong tahanan na dating kanlungan. Biglang may narinig akong kaluskos mula sa bubong. Mabagal, mabigat, parang may hinintay ang mga tabla ng kawayan. Ang tunog ay parang mga kuko na dahan-dahang humihila na para bang sinusubok ako. Hinawakan ko ang anting-anting at ang bigat nito ay parang lalong dumidiin sa dibdib ko. Kaya ko to, bulong ko. Pero ang takot ay unti-unting lumalamon. Sa akin, ang mga kandila ay muling kumurap at ang usok mula sa mga damo ay parang bumubuo ng mga hugis sa hangin, mga daliri, mga mata, mga ngiti na hindi tama. Ang ugong mula sa balete ay hindi tumigil at ang bawat tunog ay parang tumatawag sa pangalan ko. Hinintay ko ang kutsilyo at muling hinintay ang pintuan ng Lana Oil. Pero ang kaluskos sa bubong ay lalong lumakas, parang may hinintay na mas mabigat, mas malakas. Ang altar ni Santo Niño ay parang nagbabago sa liwanag ng kandila at ang mga mata ng rebulto ay parang sumusunod sa akin. Diyos ko, tulungan mo ako, bulong ko. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa usok. Ang anting-anting ay biglang naging mainit at ang amoy ng bulok na prutas ay muling bumalik. Mas malakas, mas malapit. Alam ko, may naghihintay sa akin sa labas. At hindi ito aalis hanggat hindi ako sumusuko. Ang gabi ay parang isang bitag at ang bawat tunog, bawat galaw ay parang hinintay ako palapit sa balete. Ang mga damo ay patuloy na nasusunog pero ang usok ay hindi sapat para itaboy ang nararamdaman ko. Ang kaluskos sa bubong ay biglang tumigil at ang katahimikan ay mas nakakatakot. Hinintay ko ang susunod na tunog, ang susunod na boses. Pero ang tanging narinig ko ay ang sarili kong paghinga, mabilis at nanginginig. Pagkatapos, isang mahinang bulong ang dumating, parang galing sa loob ng bahay. Maria, nandito na ako. Maria, nandito na ako? Sabi ng boses, masyadong pamilyar, masyadong malapit. Ang kaluskos sa bubong ay lalong lumakas. Parang mga kuko na humihila sa kawayan, bawat tunog ay parang hinintay ang dibdib ko. Mahigpit ang hawak ko sa kutsilyo habang nagdadasal ako ng paulit-ulit. Diyos ko, tulungan mo ko, bulong ko, pero ang boses ko'y paos na mula sa walang tigil na pag-orasyon. Ang matalim na amoy ng Lana Oil ay humalo sa usok ng mga damong sinusunog ko at ang ulo ko'y parang umiikot sa sobrang bigat ng hangin. Ang ugong mula sa balete ay parang tibok ng puso. Nararamdaman ko ito sa mga dingding ng bahay kubo, na para bang ang buong bahay ay humihinga kasabay nito. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa bintana, sumilip sa labas. Pero ang dilim ay parang lumulunok ng lahat. Walang nakikita, walang hugis, tanging itim na itim. Hindi ako susuko, sabi ko. Pinipilit ang tapang na halos wala na sa loob. Ko. Pero ang tawa ng aswang ay bumalik. Ngayon ay mula sa loob ng bahay. Umaalingaw-ngaw mula sa kisame. Ang tiyan ko'y parang bumaliktad at ang takot ay parang yelong dumaloy sa mga ugat ko. Paano ka nakapasok? Sigaw ko habang hinintay ko ang Lana Oil at winiwisik ito sa paligid, sa pintuan, sa mga bintana, kahit sa sahig. Ang tawa ay biglang tumigil pero isang malamig na hininga ang humaplos sa batok ko, parang may nakatayo sa likod ko. Hinintay ko ang kutsilyo at umikot. Hinampas ang hangin, pero wala akong natamaan. Ang dilim ay parang buhay. At ang bawat galaw ko ay parang hinintay ng isang bagay na hindi ko makita. Naalala ko ang mga babala ni Lola Celia tungkol sa balete. Tungkol sa mga pangakong nasira sa ilalim ng punong iyon.
Ang mga espiritu, Maria, hindi nakakalimot, sabi niya noon, habang hinintay ang pulang sinulid sa pulso ko. Anong kasalanan ko? Umiiyak na sabi ko, habang bumabalik sa akin ang mga alaala ng Maynila, si Carlo, ang mga kasinungalingan, ang sakit na dinala, ko pabalik sa Samar. Ano ang ginawa ko? Ano ang hinintay ng bagay na ito? Ang anting-anting sa leeg ko ay biglang naging mas mainit, parang sinusunog ang balat ko. At ang sakit ay parang paalala na hindi ako makakatakas. Nagtungo ako sa altar, kung saan naroon ang lumang rosaryo ni Lola. Hinawakan ko ang mga butil nito, ang bawat isa ay parang bigat ng mga alaala niya. Kung ikaw yan Lola, gabayan mo ko. Pakikaluhang sabi ko, habang hinintay ko ang rosaryo ng mahigpit. Pero ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging mabigat, parang tubig na dumidiin sa dibdib ko. Sa sulok ng mata ko, may napansin, akong galaw, isang anino, matangkad, nakayuko, at ang mga mata nito ay kumikinang na parang mga uling sa dilim. Maria, sibol nito, at ang boses ay parang kay inay, malambot pero malamig. Sumigaw ako, kinuha ang supot ng asin, at hinintay, ito sa anino. Ang anino ay parang umatras, pero ang bahay ay biglang nayanig. Ang mga plato sa kusina ay bumagsak at nabasag sa sahig. Sinindihan ko ang isa pang kandila, pero ang apoy nito ay mahina, parang natatakot din. Hindi mo ako kukunin, sigaw ko, pero ang boses ko'y basag. At ang ugong mula sa balete ay lalong lumakas. Parang hinintay ako palapit, parang dagat na humihila sa akin. Ang bawat tunog ay parang tumatago sa dibdib ko, at ang anting-anting ay parang lalong bumigat. Parang hinintay ako patungo sa dilim. Alam ko na kailangan kong bumalik kay Aling Nida. Kailangan ko ng sagot. Pero ang paglabas ay nangangahulugang harapin ang gubat, ang balete, ang dilim na naghihintay sa akin. Ang kutsilyo sa kamay ko ay parang walang silbi na ngayon, pero hinintay ko ito ng mahigpit. Parang ito ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng kaunting kontrol. Ang usok mula sa mga damo ay bumalot sa paligid, pero ang amoy ng bulok na prutas ay mas malakas, parang sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw, bumubuo ng mga hugis na hindi tama. Mga mukha, mga kamay, mga ngiti na parang hinintay ako. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Bulong ko. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa hangin, natatabunan ng ugong mula sa balete. Ang kaluskos sa bubong ay muling bumalik, mas mabigat, mas mabagal, parang sinusubok ang bubong ng kawayan. Ang bawat tunog ay parang hinintay ang puso ko, at ang kandila ay kumurap muli, halos mamatay. Hinintay ko ang rosaryo ni Lola, at nagdasal ako ng mas malakas, pero ang boses sa loob ng bahay ay hindi tumigil. Maria, bakit mo ako iniwan? Sabi nito, ngayon ay parang si inay ulit, pero may halong galit, may halong sakit. Alam ko na hindi siya totoo, pero ang takot ay parang lason na kumakalat sa katawan ko. Ang anting-anting ay biglang naging masyadong mainit, at ang sakit ay parang tumatagos sa balat ko. Hinintay ko ang kutsilyo at tumayo, kahit na ang mga binti ko'y nanginginig. Hindi mo ako makukuha, bulong ko. Pero ang ugong mula sa balete ay parang sumasagot, parang tumatawa. Ang bahay ay parang lumiit, ang mga dingding ay parang sumisikip, at ang bawat tunog ay parang hinintay ako palapit sa labas. Alam ko na kailangan kong lumaban, pero paano? Ang gabi ay parang walang katapusan, at ang balete ay parang buhay, naghihintay, tumatawag. Ang kandila ay biglang namatay, at ang dilim ay bumalot sa akin. Ang tanging naririnig ko ay ang ugong, ang kaluskos, at ang sarili kong paghinga. Pero sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang boses, malamig, mabagal, at masyadong malapit. Maria, hindi ka makakatakas. Maria, hindi ka makakatakas. Sabi ng boses, parang galing sa loob ng puso ko. Ang anino ay biglang nawala, pero ang ugong mula sa balete ay hindi tumigil. Parang isang awitin na hinintay ang dibdib ko. Mahigpit ang hawak ko sa rosaryo ni Lola. Ang mga butil nito'y parang nagbibigay ng kaunting lakas habang dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Kailangan ko ng sagot, bulong ko.
Pero ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Parang gustong tumakas mula sa katawan ko. Ang bote ng Lana Oil ay halos walang laman na. Pero kinuha ko ang natitirang patak at ipinahid sa mga pulso ko. Ang amoy nito ay matalim, pero hindi sapat para itaboy ang takot na parang lason sa dugo ko. Ang gabi ay itim na itim, walang buwan, walang bituin, at ang langit ay parang kumot na bumabalot sa isla. Hinintay ko ang kutsilyo sa isang kamay at ang rosaryo sa kabila, at dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ang kawayan sa sahig ay umiingit sa bawat hakbang, at ang hangin sa labas ay malamig, parang humihinga sa balat ko. Ang ugong mula sa balete ay lalong lumakas, parang isang awitin na hindi ko kayang labanan, na para bang hinintay ako palapit. Hindi ako matatakot, sabi ko. Pero ang mga binti ko'y nanginginig habang naglalakad ako sa maputik na daan patungo sa gubat. Ang mga kuliglig ay tahimik, at ang mga dahon sa paligid ay gumagalaw kahit walang hangin. Parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Sa isip ko, naririnig ko ang boses ni Lola Celia, malinaw na malinaw. Ang aswang, hinintay ka sa balete, sabi niya noon, habang hinintay ang pulang sinulid sa pulso ko. Ang mga salitang iyon ay parang nakaukit sa puso ko. At ngayon, habang naglalakad ako, pakiramdam ko'y hinintay ako ng punong iyon mula pa noong bata ako. Dumaan, ako tailog, at ang tubig ay hindi gumagalaw, parang salamin na sumasalamin sa balete. Ang mga ugat ng puno ay parang mga ahas, nakapaligid sa lupa, at ang amoy ng bulok, parang ay biglang tumama sa akin. Matamis, pero nakakasipa. Sino ka? Sigaw ko. Nanginginig ang boses ko, pero walang sumagot. Sa mga sanga ng balete, may napansin akong mga mata, kumikinang sa dilim, na para bang hinintay ang bawat galaw ko. Kinuha ko ang supot ng asin mula sa bulsa ko at nagwiwisik sa paligid habang binubulong. Sa ngalan ng Diyos, lumayo. Pero ang lupa ay parang malambot, parang hinintay ako palalim, parang gusto akong lamunin. Naalala ko ang sinabi ni Aling Nida, "May hinintay yan, ikaw." Ang mga salitang iyon ay parang bigat sa balikat ko, at ang mga alaala ng bigong kasalan ko kay Carlo ay bumalik. Ang mga kasinungalingan, ang sakit, ang pag-uwi ko sa Samar. May nagawa ba akong sumpa? May galit ba akong dinala rito? Ang mga butil ng rosaryo ay bumabaon sa palad ko, at hinintay ko ito ng mahigpit. Parang ito ang tanging bagay na nagpapakapit sa akin sa katotohanan. Sa wakas, narating ko ang balete, at ang mga ugat nito ay parang buhay, gumagalaw sa ilalim ng paa ko. Ang ugong ay parang nasa loob na ng ulo ko, at ang bawat tunog ay parang hinintay ang pangalan ko. Kung nandito ka, magpakita ka. Sigaw ko, ang boses ko'y puno ng takot at galit. Ang ugong ay biglang tumigil, at ang katahimikan ay parang sumisikip sa lalamunan ko. Pagkatapos, mula sa dilim, may lumabas na figura, si Kuya Jun, nakangiti. Pero ang mga mata niya ay mali, masyadong malaki, masyadong walang buhay. "Maria, hinintay kita," sabi niya. Pero ang boses niya ay parang may halong ibang tunog, parang isang hayop na nagtatago sa likod ng mga salita. Ang dugo ko'y parang nagyelo, at ang kutsilyo sa kamay ko'y nanginginig. "Hindi ikaw si Jun," sabi ko. Itinaas ang kutsilyo. Pero ang mangiti niya'y lalong lumawak, at ang tawa niya'y nagbago. Naging isang ungol na parang galing sa ilalim ng lupa. Alam ko na kailangan ko ulit ng tulong ni Aling Nida. Ngayon, na. Pero ang balete ay parang buhay. Ang mga ugat nito'y parang humihila sa akin, at ang mga mata sa mga sanga ay hindi tumitigil sa pagtitig. Ang rosaryo ay parang lalong bumigat, at ang amoy ng bulok ay mas malakas, parang bumabalot sa akin. "Sa ngalan ng Diyos, lumayo," bulong ko ulit. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa hangin. Ang gubat sa paligid ay parang sumisikip, at ang bawat hakbang ko ay parang laban sa isang bagay na hindi ko makita. Ang figura ni Kuya Jun ay nakatayo pa rin, pero ang ngiti niya ay parang hinintay ako palapit, parang gusto akong kainin. Hinintay ko ang kutsilyo ng mas mahigpit,
pero alam ko na hindi ito sapat. Ang balete ay parang tumatawag at ang bawat tunog, bawat galaw ay parang hinintay ako palapit sa dilim. Ang hangin ay biglang naging malamig at ang mga mata sa mga sanga ay parang lalong lumakas ang kinang. Maria, bulong ng figura. Pero ang boses ay nagbago ulit. Ngayon ay parang si Lola Celia, malambot pero puno ng babala. Alam ko na hindi siya totoo, pero ang takot ay parang lason na kumakalat sa katawan ko. Ang rosaryo ay biglang naging mainit, parang sinusunog ang palad ko. Parang lupa sa ilalim ng balete ay parang gumagalaw, parang hinintay ako palalim. Kailangan ko ng tulong, bulong ko habang iniisip ko si Aling Nida. Pero ang gubat ay parang bitag. At alam ko na hindi ako makakatakas nang hindi humaharap sa kung ano man ang nag-ihintay sa akin. Maria, halika, anak, sabi ng boses. Parang si inay, pero masyadong malamig. Ang figura ay lumapit. Ang ngiti nito'y nagbago, parang hinintay ang takot ko. Umatras ako, pero ang mga ugat ng balete ay parang humihila sa mga takong ko. Malambot at malagkit sa putik. Hindi ikaw. Yan! Sigaw ko at hinintay ko ang supot ng asin mula sa bulsa ko, winiwisik ito sa figura. Sumitsit ito parang ahas at ang mukha nito'y biglang nagbago. Si Kuya Jun pagkatapos si Carlo at pagkatapos ay isang bagay na hindi tao na may mga ngiping parang labaha. Ang dugo ko'y parang nagyelo at tumakbo ako, ang rosaryo'y umiindayog sa leeg ko habang nawala ang mga tsinelas ko sa putik. Aling Nida, tulong! Hiningal ko habang tumatakbo patungo sa kubo niya. Ang gubat ay parang buhay. Ang mga sangay bumabalya sa likod ko, parang hinintay ang bawat hakbang ko. Pagdating ko sa kubo ni Aling Nida, kumatok ako ng malakas, halos basagin ang pinto ang kawayan. Aling Nida, narito na siya. Sigaw ko. Ang boses ko'y basag mula sa takot. Pinuksan niya ang pinto at hinila ako papasok. Ang mukha niya ay madilim. Puno ng pangamba. Hindi ka dapat pumunta sa balete, saway niya, habang isinara ang pinto at inikot ang kandado. Ang kubo ay puno ng liwanag mula sa mga kandila, at sa lamesa, nakita ko ang isang buntot ng pagi, nakapatong sa tabi ng mangkok ng mga damo. Ang aswang, galit na, sabi niya, habang hinintay ang mga damo at lana oil, hinintay ang mga ito sa isang maliit na mangkok. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang figura, ang mga boses na parang si inay, si Kuya Jun, si Carlo. May kasalanan ka, Maria, sabi niya. Ang mga mata niya ay parang tumatagos sa kaluluwa ko. Anong kasalanan? Tanong ko, nanginginig ang buong katawan ko. Pero hindi siya sumagot. Sa halip ay nagsimula siyang mag-orasyon sa waray. Ang boses niya ay mababa at mabilis. Kinuha niya ang lana oil at ipinahid ito sa noo ko. Ang amoy, nito'y matalim, parang sinusunog ang balat ko. Kailangan nating labanan siya, sabi niya, at inabot sa akin ang buntot ng pagi. Sa balete, doon siya malakas. Ang puso ko'y parang lumubog. Kailangan kong bumalik doon, sa lugar na hinintay ng dilim. Inabot niya sa akin ang isang bagong anting-anting, mas mabigat kaysa sa una, na may maliit na krus sa loob. Huwag kang bibitaw, babala niya, habang sinisindihan ang mga damo. Ang usok ay makapal, bumabalot sa kubo, at ang amoy nito'y parang pinaghalong lupa at dugo. Ang ugong mula sa balete ay muling narinig, at ang kubo ay parang nayanig, ang mga kandila ay kumurap sa lamesa. Nandito na siya, bulong ko, hinintay, ang buntot ng paginang mahigpit. Si Aling Nida ay nagpatuloy sa pag-orasyon. Ang boses niya ay matatag, pero napansin ko ang panginginig ng mga kamay niya habang hinintay ang isang maliit na bote ng banal na tubig. Biglang may humampas sa pinto. Malakas, parang gusto itong basagin. Sumigaw ako at ang buntot ng pagi ay halos madulas mula sa kamay ko. Huwag kang matatakot, sigaw ni Aling Nida habang winiwisik ang banal na tubig sa paligid ng pinto. Ang hangin ay biglang naging malamig, parang nagyelo, at nararamdaman ko ito. Mga mata, nagmamasid, naghihintay. Ang usok mula sa mga damo ay lalong naging makapal, at ang bawat hininga ko ay parang laban. Kaya ko to, bulong ko, pero alam ko na kasinungalingan iyon.
Ang buntot ng pagi sa kamay ko ay parang bigat ng buong gabi. At ang anting-anting ay mainit, parang nagbabala. Ang mga kandila ay kumurap muli. At ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw, bumubuo ng mga hugis na hindi tama, mga mukha, mga kamay, mga ngiti na parang hinintay ako. Ang orasyon ni Aling Nida ay lalong lumakas. Pero ang ugong mula sa balete ay parang sumasagot, parang tumatawa. Maria, halika. Narinig ko ulit. Ang boses ay parang si Inay, pero may halong galit, may halong gutom. Hinintay ko ang buntot ng pagi at ang anting-anting, pero ang takot ay parang lason na kumakalat sa katawan ko. Alam ko na kailangan kong bumalik sa balete. Kailangan kong harapin ang hinintay ako doon. Pero ang bawat hakbang patungo roon ay parang hakbang patungo sa kamatayan. Ang pinto ay muling hinintay at ang tunog ay parang mga kuko na humihila sa kawayan. Huwag kang lalabas hanggat hindi handa, sabi ni Aling Nida. Pero ang mga mata niya ay puno ng pangamba. Kinuha niya ang isang maliit na krus mula sa altar at inilagay ito sa kamay ko, kasabay ng buntot ng pagi. Kailangan? Among lumaban, Maria, sabi niya, at ang boses niya ay parang bigat ng buong isla. Pero ang ugong mula sa balete ay hindi tumigil. At ang bawat tunog ay huwag kang sumagot, Maria, sabi ng boses. Masyadong malapit. Ang amoy ng bulok ay bumalik. At ang hangin ay parang lalong naging mabigat. Hinintay ko ang krus at ang buntot ng pagi at nagdasal ako. Pero ang mga mata sa dilim ay hindi tumigil sa pagtitig. Kaya ko to, ulit ko. Pero ang takot ay parang hinintay ang buong katawan ko. Ang balete ay parang tumatawag at alam ko na kailangan ko itong harapin. Pero paano? Ang gabi ay parang buhay at ako ang hinintay nito. Maria, hindi mo ako maiiwan, sabi ng boses. Parang si Lola, pero masyadong gutom. Ang pinto ay muling nayanig. Mas malakas. Parang gusto itong buwagin ng kung anumang nasa labas. Mahigpit ang hawak ko sa buntot ng pagi at ang orasyon ni Aling Nida ay parang umuugong sa tainga ko, mabilis at puno ng desperasyon. Huwag kang lalabas, sigaw niya. Ang boses niya ay matalim. Pero ang pagyanig ng pinto ay biglang tumigil, pinalitan, ng isang mahinang ungol mula sa labas, parang hayop na naghihintay. Ang balat ko'y nangangatog at pakiramdam ko'y may humihila sa loob ko. Parang hinintay ng dilim. Anong ginagawa niya? Bulong ko habang ang mga mata ko'y hindi maalis sa pintuang kawayan. Kinuha ni Aling Nida ang supot ng asin at nagwiwisik sa paligid. Pero ang mga mata niya ay tumingin sa kisame, parang may hinintay doon. Minamarkahan ka na, sabi niya, at itinuro ang braso ko. Tiningnan ko ito, at doon, sa balat ko, may pulang marka. Parang paso, hugis kuko, na parang buhay na gumagalaw. Kailan to nangyari? Hiningal ko, ang takot ay parang lason na kumakalat sa dibdib ko. Nang pumunta ka sa balete, sagot ni Aling Nida. Ang boses niya ay mabigat, puno ng babala. Hinintay ka niya, Maria, dahil may utang ka. Ang salitang utang ay parang suntok sa sikmura ko. Utang? Anong utang? Sigaw ko pero umiling lang siya. At ang orasyon niya ay lalong bumilis, parang hinintay ang oras. Ang marka. Sa braso ko ay parang lalong uminit, parang kumakalat sa balat ko. At ang sakit ay parang paalala ng isang bagay na hindi ko maunawaan. Naalala ko ang huling salita ni Carlo bago kami naghiwalay sa Maynila. Babayaran mo to. Ang mga salitang iyon ay parang nakaukit sa isip ko. At ngayon, habang nakatitig ako sa marka, nagtaka ako. Ako ba ang nagdala ng sumpa rito? Ang kubo ni Aling Nida ay parang lumiit. Ang hangin ay masyadong makapal. Parang hinintay ang bawat hininga ko. Kailangan nating tapusin to, sabi niya, at inabot sa akin ang isang maliit na bote ng banal na tubig. Sa balete, ngayong gabi, ang puso ko'y parang tumigil. Bumalik sa balete? Imposible. Pero ang ungol sa labas ay lalong lumakas, at ang marka sa braso ko'y parang tumitibok, kasabay ng ugong mula sa balete. Kung hindi ko siya harapin, anong mangyayari?
Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. Tumingin siya sa malayo at sa halip na sumagot, bumulong siya. Kukunin ka niya. Ang mga salitang iyon ay parang yelo sa dugo ko. At hinintay ko ang buntot ng pagi at ang rosaryo ni Lola ng mas mahigpit. Ang takot ay humalo sa galit. Hindi ako magpapatalo, sabi ko. Pero ang boses ko'y basag, parang hindi akin. Si Aling Nida ay gumuhit ng bilog ng asin sa paligid namin at ang orasyon niya ay lalong lumakas. Pero ang mga kamay niya ay nanginginig, parang alam niya na hindi sapat ang ginagawa natin. Ang ungol sa labas ay nagbago, naging isang sigaw, hindi tao, hindi hayop, pero puno ng galit na parang hinintay ang buong kubo. Kinuha ko ang bote ng banal na tubig at winiwisik ito sa pinto. Sigaw ko, "Lumayo ka!" Ang sigaw sa labas ay biglang tumigil, pero ang marka sa braso ko'y lalong uminit, parang sinusunog ang laman ko. Alam ko na minarkahan na ako. Hinintay na ako. Ang usok mula sa mga damong sinusunog ni Aling Nida ay bumalot sa kubo. Pero ang amoy ng bulok ay mas malakas. Parang sumusunod sa akin kahit saan. Ang mga kandila sa paligid ay kumurap. At ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw. Bumubuo ng mga hugis na hindi tama. Mga mukha, mga kamay, mga ngiti na parang hinintay ako palapit. "Maria, halika." Narinig ko ulit. Ang boses ay parang si Inay ulit. Pero may halong gutom, may halong galit. Hinintay ko ang buntot ng pagi at ang anting-anting sa leeg ko ay parang lalong bumigat, parang hinintay ako patungo sa dilim. Ang kubo ay parang nayanig muli at ang mga kandila ay halos namatay. "Huwag kang bibitaw sa krus," sabi ni Aling Nida habang hinintay ang kanyang sariling rosaryo. Pero ang mga mata niya'y puno ng takot. At alam ko na kahit siya ay hindi sigurado kung kaya natin itong labanan. Ang marka sa braso ko ay parang buhay, kumakalat, at ang sakit ay parang paalala na hindi ko maiiwasan ang hinintay ako. "Kailangan nating pumunta sa balete," ulit niya, at ang boses niya ay parang bigat ng buong gabi. Pero paano? Ang bawat hakbang patungo roon ay parang hakbang patungo sa kamatayan. Ang banal na tubig ay winiwisik ko ulit sa paligid, pero ang hangin ay lalong naging malamig, parang may humihinga sa batok ko. Ang orasyon ni Aling Nida ay hindi tumigil, pero ang ungol sa labas ay parang sumasagot, parang tumatawa. "Maria, anak," bulong ng boses mula sa labas, at ang tunog nito ay parang si Lola. Pero hindi tama, masyadong gutom, masyadong malamig. Hinintay ko ang buntot ng pagi at ang rosaryo at nagdasal ako. Pero ang marka sa braso ko'y parang sumisigaw, parang hinintay ako palapit sa balete. Alam ko na kailangan kong tapusin ito, pero ang takot ay parang lason na kumakalat sa katawan. Kung ang kubo ay parang lumiit, ang mga dingding ay parang sumisikip, at ang bawat tunog ay parang hinintay ako palapit sa dilim. Ang anting-anting ay mainit, parang nagbabala, at ang buntot ng pagi ay parang bigat ng buong isla. "Kaya ko to," bulong ko. Pero alam ko na kasinungalingan iyon. Ang balete ay tumatawag, at ang marka sa braso ko ay parang sagot na hindi ko maiwasan. "Maria, anak, bakit mo ako iniwan?" Sabi ng boses, parang si Inay, pero hindi tama. Ang katahimikan ay bumalik, pero ang marka sa braso ko'y parang tumitibok, kasabay ng puso ko, na para bang hinintay ako ng isang bagay na hindi ko makita. Hinintay ko ang buntot ng pagi at dahan-dahang lumapit sa pinto, ang mga kamay ko'y nanginginig. "Maria, siguraduhin mong kaya mo," babala ni Aling Nida. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng pangamba. Tumango ako, pero ang takot ay parang agkuko na humihila sa dibdib ko. Ang ugong mula sa balete ay bumalik, mas malakas, parang dagat na hinintay ako palapit. "Kailangan kong tapusin to," sabi ko, habang binubuksan ko ang pinto. Ang gabi ay makapal, ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng bulok na parang sumusunod sa bawat hakbang ko. Naglakad ako sa maputik na daan, ang buntot ng pagi ay mabigat sa kamay ko, at ang rosaryo ni Lola ay mahigpit na nakapulupot sa kamao ko. "Diyos ko, bigyan mo ko ng lakas," bulong ko habang nagdadasal, pero ang bawat salita ay parang nawawala sa dilim.
Ang balete ay naroon sa unahan. Ang mga ugat nito'y parang kumikinang ng mahina, parang mga ugat ng dugo sa ilalim ng lupa. Ang marka sa braso ko'y lalong uminit, parang sinusunog ang balat ko, at pakiramdam ko'y hinintay ako palapit, na para bang alam nito kung saan ako patungo. Bakit ako? Bulong ko, habang ang mga luha ay dumadaloy sa pisngi ko. Pero walang sumagot, tanging ang katahimikan ng gubat na parang puno ng mga mata. Ang gubat ay tahimik, pero nararamdaman ko ang mga tingin mula sa bawat anino, mula sa bawat sanga. Ang mga dahon ay gumagalaw kahit walang hangin, at ang amoy ng bulok ay lalong lumakas, parang kamatayan na hinintay ako. Narating ko ang balete, at ang mga ugat nito'y parang mga ahas na nakapaligid sa akin. Ang bawat isa ay parang buhay. Magpakita ka? Sigaw ko. Itinaas ang buntot ng pagi. Ang boses ko'y puno ng takot at galit. Mula sa dilim, may lumabas na figura. Hindi si Kuya Jun, hindi si Carlo, kundi si Lola Celia, nakangiti. Ang mga kamay niya'y nakabuka na para bang yayakapin ako. Maria, anak, sabi niya. Ang boses niya'y malambot, parang hinintay ako pabalik sa kanyang mga kwento. Ang puso ko'y parang nabiyak. Lola, ikaw ba yan? Umiiyak na sabi ko. Pero ang mga mata niya'y biglang kumikinang pula parang mga uling sa dilim. Hindi ikaw yan, sigaw ko, at hinintay ko ang buntot ng pagi. Hinampas ito sa figura. Sumigaw ito, isang tunog, na hindi tao, at ang anyo nito'y nagbago. Matangkad, payat, na may mga kuko at pakpak na parang galing sa bangungot. Ang aswang. Hinintay kita, sibol nito, at lumundag patungo sa akin. Ang mga kuko nito'y parang gustong punitin ang laman ko. Hinintay ko ulit ang buntot ng pagi at hinampas ang braso nito. At ang sigaw nito'y umalingaw-ngaw. Umatras ito patungo sa mga ugat ng balete. Ang ugong mula sa balete ay naging mas malakas. Parang nayanig ang lupa sa ilalim ko. Kinuha ko ang bote ng banal na tubig mula sa bulsa ko at winiwisik ito sa paligid habang binubulong. Sa ngalan ng Diyos, ang marka sa braso ko'y parang apoy na sinusunog ako, pero tumayo ako ng matatag. Hinintay ang buntot ng pagi. Hindi mo ko kukunin! Sigaw ko, ang boses ko'y puno ng galit. Kahit na ang takot ay parang lason sa dugo ko. Ang mga mata ng aswang ay nakatitig sa akin, at nararamdaman ko ang gutom nito. Parang hinintay ang kaluluwa ko. Alam ko na kailangan kong wasakin ito. Ngayon na. Ang mga ugat ng balete ay parang gumagalaw, parang hinintay ako palalim, at ang hangin ay biglang naging malamig, parang may humihinga sa batok ko. Hinintay ko ang rosaryo ni Lola at nagdasal ako ng mas malakas. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa ugong ng balete. Ang aswang ay nakatitig pa rin. Ang mga mata nito'y parang sumisipsip ng liwanag, at ang bawat galaw nito ay parang hinintay ang tamang oras. Maria, anak, ulit nito. Pero ang boses ay nagbago. Ngayon ay parang si Inay, si Carlo, si Kuya Jun. Lahat sila, pero hindi tama. Hinintay ko ang buntot ng pagi at hinampas ulit. Pero ang aswang ay parang mas malakas. Parang hinintay ang bawat pagkakamali ko. Ang marka sa braso ko'y lalong uminit at ang sakit ay parang tumatagos sa buto ko. Bakit ako? Sigaw ko ulit. Pero ang aswang ay tumawa, isang tunog na parang hinintay ang lupa. Ang mga ugat ng balete ay parang lalong humigpit sa paligid ko, at ang gubat ay parang sumisikip. Parang gusto akong lamunin. Hinintay ko ang banal na tubig at winiwisik ulit, pero ang aswang ay hindi umatras. Ang mga mata nito'y parang nag-aalab. Alam ko na kailangan ko ng higit pa sa buntot ng pagi, higit pa sa banal na tubig. Kailangan ko ng lakas na hindi ko alam kung nasaan. Ang gabi ay parang buhay, at ang balete ay parang puso nito. Tumitibok, tumatawag. Ang rosaryo ay mainit sa kamay ko, at ang anting-anting sa leeg ko ay parang nagbabala, pero hindi sapat. Ang aswang ay lumapit ulit, at ang mga kuko nito'y parang gustong abutin ang puso ko. Hindi mo ko makukuha, bulong ko. Pero ang boses ko'y nanginginig, at ang ugong ng balete ay parang sumasagot. Parang hinintay ako palalim sa dilim.
Ang mga mata ng aswang ay hindi umalis sa akin at nararamdaman ko ang bigat ng gutom. Nito parang hinintay ang buhay ko. Maria anak, akin ka na, sabi ng aswang. Ang boses nito'y parang lahat ng hinintay ko. Ang aswang ay biglang nawala. Sumubsob sa mga ugat ng balete, pero alam ko na hindi ito natalo. Nagtatago lang, naghihintay. Itinaas ko ang buntot ng pagi, handang humampas ulit. Ang mga kamay ko'y nanginginig pero puno ng galit. Hindi mo ko madadala. Sigaw ko. Ang boses ko'y paos na mula sa walang tigil na pagsigaw. Ang marka sa braso ko'y parang buhay, tumitibok. Hinintay ako palapit sa puno na para bang ito ang tumatawag sa akin. Anong gusto mo sakkin? Sigaw ko habang winiwisik ko ang natitirang banal na tubig sa mga ugat. Ang lupa ay sumitsit, parang nasunog, at ang usok ay tumaas. Pero ang ugong ng balete ay lalong lumakas. Parang nayanig ang mga buto ko sa loob ng katawan ko. Naalala ko ang babala ni Aling Nida. Sa balete siya malakas. Pero narito na ako ngayon, walang atrasan. Ang rosaryo sa kamay ko'y mainit, parang sinusunog ang balat ko at nag-orasyon ako. Sa ngalan ng Diyos, palayasin mo siya. Ang mga ugat ng balete ay parang gumalaw, bumukas na parang bibig, at ang amoy ng bulok, parang kamatayan, ay tumama sa akin, na para bang gusto akong lamunin. Naduwal ako pero hinintay ko ang buntot ng pagi ng mas mahigpit. Maria! Bulong ng aswang. Ang boses nito'y parang nasa lahat ng dako, sa hangin, sa lupa, sa loob ng ulo ko. Inagaw mo ang buhay ko. Ang puso ko'y parang tumigil. Ang mukha ni Carlo ay biglang sumagi sa isip ko. Ang galit niya. Ang mga salitang binitiwan niya bago kami naghiwalay, babayaran mo to. Hindi ko sinadya, sigaw ko, habang hinintay ko ang buntot ng pagi at hinampas ang mga ugat ng balete. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, hindi tao, at ang puno ay nayanig. Ang mga sanga nito'y parang mga kuko na humihila sa hangin. Sa gitna ng dilim, nakita ko ito. Mga kuko, pakpak, mga mata na parang apoy, lumalabas mula sa mga ugat. Ikaw ang dahilan, sibol nito, at lumundag patungo sa akin. Ang mga kuko nito'y parang gustong punitin ang laman ko. Hinintay ko ang buntot ng pagi at hinampas ang dibdib nito. At ang aswang ay sumigaw, isang tunog na parang hinintay ang gubat. Isang bagay na parang dugo, pero itim at malagkit na parang langis, ay tumulo mula sa sugat. Ang marka sa braso ko'y biglang bumuka at ang sakit ay parang bumalot sa buong katawan ko, na para bang hinintay ako palalim sa dilim. Lola, tulungan mo ko! Umiiyak na sabi ko, habang hinintay ko ang rosaryo ni Lola ng mahigpit. Pero ang aswang ay tumawa at ang anyo nito'y nagbago. Si Lola Celia, pagkatapos si Kuya Jun, at pagkatapos ako. Ang mukha ko, ang boses ko, ang mga mata ko, pero hindi tama, masyadong gutom, masyadong malamig. Hindi ka makakatakas, sabi nito, gamit ang boses ko, at ang tunog ay parang hinintay ang kaluluwa ko. Kinuha ko ang natitirang banal na tubig at winiwisik ito sa mga ugat, at ang mga ito'y parang nagwawala, gumagalaw na parang mga ahas. Alam ko na kailangan kong wasakin ang puno, ang puso nito, ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Ang buntot ng pagi ay mabigat sa kamay ko, pero itinaas ko ito. Ang galit ay unti-unting lumalampas sa takot. Tapusin na natin to, bulong ko, habang humakbang ako patungo sa mga ugat, patungo sa gitna ng balete. Ang lupa sa ilalim ay parang malambot, parang hinintay ako palalim, at ang mga ugat ay parang humihila sa mga paa ko. Ang ugong ay lalong lumakas, parang nasa loob na ng ulo ko, at ang bawat tunog ay parang tumatawag sa pangalan ko. Ang aswang ay nakatitig pa rin, ang mga mata nito'y parang nag-aalab, at nararamdaman ko ang gutom nito, parang hinintay ang buhay ko. Hinintay ko ang rosaryo at nag-orasyon ulit. Sa ngalan ng Diyos, palayasin mo siya. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa hangin, natatabunan ng ugong ng balete. Ang marka sa braso ko'y parang sumisigaw, at ang sakit ay parang hinintay. Ako palalim sa puno. Ang mga sanga ng balete ay parang gumagalaw, parang mga kamay na gustong abutin ako, at ang amoy ng bulok ay lalong lumakas, parang bumabalot sa akin.
Hinintay ko ang buntot ng pagi at hinampas ulit ang mga ugat. At ang bawat hampas ay parang hinintay ang lupa, pero ang aswang ay hindi umatras. Maria, anak, ulit nito, at ang boses ay parang lahat ng hinintay ko, si inay, si lola, si Carlo, ngunit puno ng galit, puno ng gutom. Ang banal na tubig ay naubos na at ang tanging natitira sa akin ay ang buntot ng pagi at ang rosaryo. Alam ko na kailangan kong hanapin ang puso ng balete, ang pinagmumula ng lakas ng aswang, pero ang bawat hakbang ay parang laban sa isang dagat ng dilim. Ang anting-anting sa leeg ko ay mainit, parang nagbabala, at ang rosaryo ay parang lalong bumigat sa kamay ko. Ang aswang ay lumapit ulit. Ang mga kuko nito'y parang gustong abutin ang puso ko. Hindi mo ko makukuha, sigaw ko. Pero ang boses ko'y nanginginig, at ang ugong ng balete ay parang tumatawa, parang hinintay ako palalim. Ang lupa ay parang lumulunok, at ang mga ugat ay parang humihila, pero hinintay ko ang buntot ng pagi at nagpatuloy. Alam ko na ito ang tanging paraan. Ang aswang ay nakatitig, ang mga mata nito'y parang apoy, at nararamdaman ko ang bigat ng galit nito, ng gutom nito. Maria, ang puso mo'y akin, sabi ng aswang. Ang boses nito'y parang nasa loob ko na. Ang mga ugat ng balete ay parang yumakap. Sa akin madilim at nakakasakal na para bang gusto akong lamunin ng buo. Itinaas ko ang buntot ng pagi, hinintay ito ng mahigpit kahit na ang mga kamay ko'y nanginginig mula sa sakit at takot. Sa ngalan ng Diyos, sigaw ko at hinampas ko ang gitna ng balete. Ang talim ng buntot ng pagi ay bumabaon sa puso ng puno. Isang katas, parang dugo, ang tumulo mula sa sugat. At ang aswang ay sumigaw, isang tunog na parang hinintay ang gubat. Ang anyo nito'y kumurap, nagbago-bago, at ang marka sa braso ko'y tumitibok. Bawat pulso ay parang hinintay ako pabalik sa mga alaala. Ang boses ni Carlo. Babayaran mo to noong iniwan ko siya sa altar sa Maynila. Anong ginawa ko? Umiiyak na sabi ko. Habang muling hinampas ang puno, ang balete ay umungol, parang buhay, at biglang may narinig akong boses. Hindi ang aswang, kundi si Lola Celia, malinaw, na para bang nasa loob ng ulo ko. Iniwan mo ang sumpa, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan. Lola, anong sumpa? Tanong ko, ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinintay ko ang buntot ng pagi. Ang hangin ay biglang nagbago, at sa gitna ng mga ugat, may nakita akong parang panaginip, isang pangitain. Si Carlo, nakatayo sa ilalim ng balete. Hinintay ang isang mangkok ng dugo, ang mga labi niya'y gumagalaw, nagmumura dahil iniwan ko siya. Hindi ko alam, sigaw ko, pero ang aswang ay lumundag. Ang mga kuko nito'y humiwa sa balikat ko. Ang sakit ay parang apoy na tumatagos sa laman ko, pero hinintay ko ulit ang buntot ng pagi at hinampas ang mukha nito. Sumigaw ito, umatras patungo sa mas malalim na bahagi ng mga ugat at ang boses nito'y parang sibol mula sa lupa. Ang dugo mo akin, sabi nito, at ang marka sa braso ko'y lalong bumuka. Ang dugo ko'y tumulo, mainit at malagkit. Noon ko naunawaan, ang sumpa ni Carlo ang nagbigkis sa aswang sa akin, sa islang ito. Ang galit niya, ang sakit na iniwan ko, ang dugo na inialay niya sa balete, lahat iyon ang dahilan kung bakit ako hinintay. Kailangan kong putulin to, sabi ko, habang hinintay ko ang buntot ng pagi at hinampas ulit ang mga ugat ng balete. Ang puno ay nayanig, parang nabiyak, at ang ugong ay biglang humina, na para bang natatakot. Ang rosaryo sa kamay ko'y biglang kumikinang, mainit, parang gabay na hinintay ako patungo sa isang bagay sa gitna ng puno, isang itim na puso, tumitibok, na para bang buhay. Ito ang sumpa, bulong ko. Habang itinaas ko ang buntot ng pagi, ang galit ko'y lalong lumakas kaysa sa takot. Pero ang aswang ay muling lumitaw. Ang tunay nitong anyo ay nakakakilabot. Matangkad, payat, na may mga pakpak na parang gawa sa anino at mga kuko na parang labaha. Hindi mo kaya? Ungol nito. Ang boses nito'y parang hinintay ang lupa. Pero nararamdaman ko ang lakas ni Lola Celia, ang mga orasyon ni Aling Nida, na para bang bumabalot sa akin.
Para sa pamilya ko, sabi ko, at hinampas ko ang itim na puso ng balete. Ang puno ay sumigaw, isang tunog na parang hinintay ang buong gubat, at ang lupa ay nayanig, na para bang gusto akong lamunin. Nahulog ako, ang buntot ng pagi ay nadulas mula sa kamay ko, at ang dilim ay parang bumalot sa akin, na para bang hinintay ako ng kamatayan. Ang marka sa braso ko'y parang sumisigaw, at ang dugo ko'y patuloy na tumulo. Pero hinintay ko ang rosaryo ni Lola. Ang mga butil nito'y parang nagbibigay ng kaunting liwanag sa gitna ng dilim. Ang mga ugat ng balete ay parang gumagalaw. Hinintay ako palalim, pero ang ugong ay unti-unting humina na para bang ang puso ng puno ay natalo. Hindi mo ko makukuha, bulong ko. Kahit na ang katawan ko'y nanghihina, ang sakit mula sa balikat ko'y parang lason na kumakalat. Ang aswang ay nakatitig pa rin, ang mga mata nito'y parang apoy. Pero ang anyo nito'y parang kumukupas, na para bang nawawalan ng lakas. Hinintay ko ulit ang buntot ng pagi, kahit na ang mga kamay ko'y nanginginig, at hinampas ko ang puso ng balete ng paulit-ulit. Bawat hampas ay parang hinintay ang galit ko, ang sakit ko, ang mga alaala ng mga hinintay ko. Ang gubat ay parang buhay, ang mga sanga ay parang mga kamay na gustong abutin ako. Pero ang rosaryo ay mainit, parang nagbibigay ng lakas. Sa ngalan ng Diyos, palayasin mo siya, sigaw ko, at ang bawat salita ay parang hinintay ang dilim. Ang aswang ay sumigaw ulit, pero ang tunog nito ay parang humihina, parang natatakot. Ang itim na puso ng balete ay parang bumuka, at ang katas na parang dugo ay tumulo, bumalot sa lupa. Ang marka sa braso ko'y lalong sumakit. Pero nararamdaman ko ang isang bagay, ang sumpa. Unti-unting nawawala, na para bang hinintay ng puno ang dugo ko bilang kabayaran. Ang lupa ay nayanig muli, at ang mga ugat ay parang nagwawala. Pero hinintay ko ang buntot ng pagi at hinampas ulit, kahit na ang katawan ko'y parang sumusuko. Para sa pamilya ko, para sa akin, bulong ko, at ang bawat hampas ay parang hinintay ang mga hinintay ko. Si Lola, si Inay, si Kuya Jun. Ang aswang ay umatras. Ang anyo nito'y parang natutunaw sa dilim, pero ang mga mata nito'y nakatitig pa rin, parang hinintay ang huling pagkakataon. Ang rosaryo ay lalong uminit, at ang liwanag mula rito ay parang gabay sa gitna ng dilim. Ang balete ay parang sumisigaw, at ang lupa ay parang lumulunok. Pero hinintay ko ang buntot ng pagi at nagpatuloy. Alam ko na ito ang tanging paraan. Ang aswang ay muling lumitaw, pero ang anyo nito'y parang humihina, parang nawawalan ng lakas. Maria, akin ka, bulong nito. Pero ang boses nito'y parang nawawala, parang hinintay ng hangin. Ang puso ng balete ay parang natigil at ang ugong ay biglang tumigil, na para bang ang gubat ay huminga ng malalim. Maria, hindi pa tapos, sabi ng aswang. Ang boses nito'y parang hangin na humihila. Ang puso ng balete ay nabiyak, at ang lupa ay nayanig. Parang gustong lamunin ang lahat sa paligid. Gumapang ako pasulong. Ang dugo mula sa braso ko'y tumutulo sa lupa, mainit at malagkit. Tapos na to, hiningal ko, habang hinintay ko ang buntot ng pagi ng mahigpit. Ang aswang ay sumigaw. Ang mga pakpak nito'y humampas, na para bang nagpapalabas ng masamang hangin na puno ng amoy ng bulok. Ang marka sa braso ko'y parang sinusunog ako, pero nararamdaman ko ang isang bagong lakas, na para bang ang espiritu ni Lola Celia ay kasama ko, gabay sa bawat galaw ko. Hindi mo ko kukunin, sigaw ko, at hinampas ko ulit ang puso ng balete. Ang buntot ng pagi ay bumabaon ng mas malalim sa katas ng puno. Ang katas ay tumalsik, mainit sa balat ko, at ang balete ay lalong nabiyak. Ang mga ugat nito'y parang mga ahas na nagwawala sa lupa. Ang aswang ay lumundag. Ang mga kuko nito'y nakaumang sa lalamunan ko. Pero umikot ako, umiwas, at kinuha ko ang natitirang banal na tubig mula sa bote na ibinigay ni Aling Nida. Winiwisik ko ito sa aswang, at sumigaw ito. Ang laman nito'y parang nasusunog, umuusok sa dilim. Maria, akin ka, ungol nito. Ang boses nito'y parang koro ng lahat ng hinintay ko. Si Lola, si Inay, si Kuya Jun, si Carlo,
Ang puso ko'y parang nabiyak, pero tumayo ako, itinaas ang buntot ng pagi. Para sa Samar, para sa Kin, sabi ko, at hinampas ko ang puso ng balete sa huling pagkakataon. Ang balete ay umungol, parang isang higanteng nasasaktan, at ang mga ugat nito'y biglang natigil, bumagsak sa lupa. Ang anyo ng aswang ay kumurap, lumiit, na para bang nawawala ng lakas. Hindi mo na ko makukuha, bulong ko, habang ibinabaon ko ang buntot ng pagi sa gitna ng puso ng balete. Isang malakas na liwanag ang biglang sumabog, nakakasilaw, at ang ugong ng balete ay biglang tumigil, na para bang hinintay ng gubat ang huling hininga nito. Ang marka sa braso ko'y unti-unting kumupas, at ang sakit ay humupa, na para bang ang sumpa ay nawala na rin. Ang sigaw ng aswang ay nagbago, naging isang mahinang daing, at ang katawan nito'y parang natunaw. Naging abo na dinadala ng hangin. Nahulog ako sa lupa, ang mga tuhod ko'y nanghina, at hinintay ko ang rosaryo ni Lola, mainit pa rin sa palad ko. Lola, salamat. Umiiyak na sabi ko, nararamdaman ang presensya niya, na para bang hinintay niya ako sa gitna ng laban. Ang mga ugat ng balete ay natigil, hindi na gumagalaw, at ang hangin ay biglang naging malinaw, walang amoy ng bulok. Pero habang tumatayo ako, narinig ko ang isang mahinang bulong. Babalik ako. Ang dugo ko'y parang nagyelo, at ang takot ay muling bumalik, kahit na ang gubat ay tahimik na. Tiningnan ko ang paligid, hinintay ang buntot ng pagi, at siniguradong wala ng mga mata sa dilim. Ang balete ay wasak na, ang mga ugat nito'y parang patay, pero ang bulong na iyon ay parang nakaukit sa isip ko. Tapos na ba talaga? Hinintay ko ang rosaryo at nagdasal, pero alam ko na kailangan kong bumalik kay Aling Nida. Siya ang makakasigurong wala na ang aswang, na wala na ang sumpa. Dahan-dahan akong naglakad pabalik, mahina ang katawan pero buhay, ang wasak na balete ay naiwan. Sa likod ko, ang bawat hakbang ay parang laban, at kahit na ang isla ay tahimik, ang takot ay nanatili, parang anino na sumusunod sa akin. Ang rosaryo ay mainit pa rin, at ang anting-anting sa leeg ko ay parang nagbibigay ng kaunting lakas, pero ang bulong ng aswang ay parang hindi nawawala. Babalik ako. Paulit-ulit sa isip ko, at ang bawat tunog sa gubat, ang galaw ng mga dahon, ang huni ng mga kuliglig, ay parang hinintay ang susunod na galaw. Alam ko na kailangan kong makarating kay Aling Nida. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng katiyakan na tapos na ang lahat. Pero ang gabi ay parang buhay pa rin, at ang balete, kahit wasak, ay parang may hinintay pa rin. Ang lupa sa ilalim ko ay basa pa rin ng dugo ko, at ang buntot ng pagi ay mabigat sa kamay ko. Hinintay ko ito, alam ko na ito ang nagligtas sa akin, pero hindi sapat para alisin ang takot. Ang isla, na dating tahanan, ay parang nagbago, parang may sikretong hinintay pa rin. Diyos ko, tulungan mo ko, bulong ko. Habang naglalakad, ako palayo sa balete, ang mga mata ko'y naghihintay ng anumang galaw sa dilim. Ang gubat ay tahimik, pero alam ko na ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugang ligtas. Maria, hindi pa tapos ang laban. Bulong ng hangin, parang boses ni Lola Celia. Ang gubat ay tahimik, pero ang puso ko'y tumitibok pa rin ng mabilis. Parang hinintay ang susunod na galaw ng dilim. Pilay-pilay akong naglakad patungo sa kubo ni Aling Nida. Ang buntot ng pagi ay nakasabit pa rin sa kamay ko, mabigat at basa ng katas ng balete. Kailangan kong malaman, bulong ko, habang ang braso ko'y sumasakit pa rin sa lugar kung saan dating naroon ang marka. Ang gabi ay parang gumaan, pero ang bulong ng aswang, babalik ako, ay parang nakaukit sa isip ko. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Pagdating ko sa kubo ni Aling Nida, mahina akong kumatok. Ang katawan ko'y nangihina. Aling Nida, tapos na, sabi ko, at bumagsak ako sa loob ng kubo. Hinawakan niya ako, ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala. Anong nangyari, Maria? Tanong niya, habang tinitingnan ang mga sugat ko, ang hiwa sa balikat ko, ang mga gasgas mula sa mga ugat ng balete. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang puso ng balete,
Ang pagkatalo ng aswang, ang liwanag na sumabog sa gitna ng dilim. Tumango siya, pero ang mukha niya ay madilim, puno ng pangamba. Pinalayas mo siya, pero ang sumpa, hindi natin sigurado, sabi niya, habang kinukuha ang isang mangkok ng mga damo at ipinapahid ito sa mga sugat ko. Ang hapdi ay parang apoy, pero nararamdaman ko ang buhay sa katawan ko, na para bang muling hinintay ko ang sarili ko. Anong ibig sabihin? Tanong ko, ang takot ay muling sumisilip sa dibdib ko. Sinindihan niya ang isang insenso at ang usok ay bumalot sa kubo habang dahan-dahang nag-orasyon siya sa waray. Inabot niya sa akin ang isang bagong anting-anting, mas mabigat na may maliit na krus sa loob, katulad ng nauna. Protektahan ka nito, pero kailangan mong mag-ingat, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng babala. Naalala ko si Carlo, ang sumpa, ang pag-uwi ko sa Samar. Kailangan ko bang umalis ulit? Tanong ko, natatakot sa sagot. Umiling siya. Ang mga mata niya ay matatag. Dito ang laban mo, Maria. Ang kubo ay parang kanlungan, pero ang isla ay hindi na ganoon kaligtas. Tiningnan ko ang buntot ng pagi, puno ng katas ng balete, at ang rosaryo ni Lola, mainit pa rin sa palad ko. Salamat, Aling Nida, sabi ko, habang ang mga luha ay dumadaloy sa pisngi ko. Habang lumalabas ako ng kubo, ang bukang liwayway ay sumikat. Ang langit ay nagkulay pula, parang dugo ng laban na dinaanan ko. Bumalik ako sa lugar ng balete, at wala na ito. Tanging isang bunton ng mga ugat ang natira, wasak at tahimik. Pero nararamdaman ko pa rin ang mga mata, nagmamasid mula sa dilim, kahit na ang gubat ay tahimik na. Kaya ko to, sabi ko sa sarili. Pero ang duda ay nanatili, parang anino na sumusunod sa akin. Ang bulong ng aswang ay parang hindi nawawala, kahit na ang puno ay wasak na. Ang rosaryo ay nagbigay ng kaunting lakas, at ang bagong anting-anting ay parang paalala na hindi pa tapos ang laban. Kailangan kong muling buuin ang buhay ko, magpatuloy, pero ang takot ay parang lason na nanatili sa dugo ko. Ang isla, na dating tahanan, ay parang nagbago, parang may sikretong hinintay pa rin. Tiningnan ko ang mga ugat ng balete, at kahit wasak na ito, ang bulong ng aswang ay parang buhay pa rin sa isip ko. Ang araw ay unti-unting umakyat, at ang liwanag ay bumalot sa gubat, pero ang lamig sa dibdib ko ay hindi nawala. Hinintay ko ang buntot ng pagi, kahit na mabigat ito, at nagpa siya akong bumalik sa bahay. Pero sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng gabi, ang bigat ng sumpa na hinintay ko. Diyos ko, bigyan mo ko ng lakas, bulong ko, habang naglalakad ako. Ang mga mata ko'y naghihintay ng anumang galaw sa dilim. Ang gubat ay tahimik, pero alam ko na ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugang ligtas. Kailangan kong makipag-usap ulit kay Aling Nida, siguraduhing tapos na ang lahat, pero ang bulong ng aswang ay parang sumusunod pa rin. Maria, mag-ingat ka, bulong ni Aling Nida. Parang hinintay ng hangin ang mga salita niya. Sumikat na ang araw, pero ang hangin ay mabigat pa rin. Parang may hinintay pa rin sa paligid. Naglakad ako pa uwi, ang bagong anting-anting ay mahigpit na nakadikit sa dibdib ko, na para bang nagbibigay ng kaunting proteksyon. Tapos na, Maria, bulong ko sa sarili. Pero ang huling salita ng aswang, babalik ako, ay parang nakadikit sa akin, tulad ng basang hangin sa balat ko. Ang bahay kubo ay mukhang pareho pa rin. Ang mga bintanang kapis ay kumikinang sa liwanag ng umaga. Pero iba ang pakiramdam, parang bahay ng ibang tao, hindi na akin. Nagwiwisik ako ng asin sa pintuan, isang ugali na ngayon, at sinindihan ko ang isang kandila sa altar ni Santo Niño. Lola, nandito ka pa ba? Tanong ko. Hinintay ang rosaryo ni Lola ng mahigpit. Walang sumagot, pero ang apoy ng kandila ay tumigil sa pagkurap, na para bang nagbibigay ng kaunting kalmado. Umupo ako sa sahig na yari sa kawayan. Ang buntot ng pagi ay nasa tabi ko, at naisip ko ang Samar, ang tahanan ko, ang sumpa ko. Ang marka sa braso ko ay nawala na, pero ang balikat ko ay masakit pa rin. Isang peklat ang unti-unting nabubuo. Kung babalik ka, handa ako, sabi ko. Ang boses ko'y matatag na, kahit na ang loob ko'y puno pa rin ng duda.
Naalala ko si Kuya Jun, nasa laot pa rin, walang alam sa nangyari. Sasabihin ko sa kanya, babalaan ko ang barangay, pero hindi pa ngayon. Sa ngayon, kailangan ko ng katahimikan, ng kapayapaan, kahit saglit lang. Ang isla ay humuni ng buhay. Ang mga manok na tumitilaok, ang mga alon sa di kalayuan, ang mga tawa ng mga bata sa barangay, pero tiningnan ko ang mga bintana, ang gubat sa labas. Hindi na ko matatakot, sabi ko. Pero ang mga kamay ko'y nanginginig pa rin. Ang mga salita ni Aling Nida ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Dito ang laban mo. Mananatili ako, magtuturo, mamumuhay. Pero dadalhin ko ang buntot ng pagi, ang asin, ang mga dasal. Ang balete ay wala na, tanging bunto ng mga ugat ang natira. Pero ang anino nito ay nanatili sa mga panaginip ko, parang hindi nawawala. Habang hinintay ko ang kandila, isang mahinang hangin ang dumaan, nagdadala ng bulong, hindi tao, hindi rin hangin. Natigilan ako, ang puso ko'y muling tumibok ng mabilis, pero wala akong nakita sa labas. Hangin lang ba yon? O may iba pa? Diyos ko, gabayan mo ko. Bulong ko, habang humiga ako sa banig, ang rosaryo ay nakapatong sa dibdib ko. Ang isla ay akin ulit, ang tahanan ko. Pero alam ko na hindi ko na muling pagkakatiwalaan ang dilim. Ang anting-anting ay mainit pa rin, parang nagbabala, at ang buntot ng pagi ay nasa tabi ko, handa para sa kung ano man ang darating. Ang umaga ay tahimik, pero ang bawat tunog, ang galaw ng mga dahon, ang haplos ng hangin, ay parang paalala na ang laban ay hindi kailanman talagang natatapos. Hinintay ko ang rosaryo at nagdasal, ang mga butil nito'y parang nagbibigay ng lakas. Para sa pamilya ko, para sa Samar, bulong ko. At kahit na ang takot ay nanatili, alam ko na kaya ko itong harapin. Ang peklat sa balikat ko ay parang alaala ng laban, pero rin ng tagumpay ko. Ang isla ay tahimik, pero ang anino ng aswang ay parang nanatili, naghihintay sa dilim.